Kagulat World. Buong WTA sa Rome, parang may bagong pangalan na biglang umingay. At hindi to dahil champion agad siya. Hindi rin dahil nakaangat na siya sa rankings ng top 10. Ang dahilan? Alexandra Ayala just proved something bigger than statistics. Kaya niyang makipagsabayan sa pinakamabibigat na pangalan sa women's tennis. Pagkatapos ng laban niya kontra world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open, biglang nag-iba ang tingin ng international tennis community kay Alex. Kahit natalo siya, ramdam ng marami na may arrival moment na nangyari sa Rome. Hindi na siya tinitingnan bilang simpleng promising Asian teenager. Ang tingin na ngayon sa kanya, future WTA superstar na pwedeng maging mukha ng bagong generation. Napansin ito hindi lang ng fans kundi pati media outlets sa Europe at US. Sa social media, dumami ang clips ng rallies niya laban kay Rybakina. Maraming tennis pages ang pumuri sa composure, shot selection, at fearless baseline exchanges niya laban sa isang Grand Slam champion. Kahit sa pagkawala niya sa tournament, mas lumakas pa ang ingay ng pangalan niya. At dito naging mas nakakagulat ang lahat. Kasi ang trajectory ni Alex hindi pababa pagkatapos matalo, kundi lalo pang pataas. Sa tennis world, may mga player na nananalo pero hindi tumatatak. Pero may mga player din kahit talo, nararamdaman ng buong sport na may darating dito. At sa Rome, parang yun mismo ang nangyari kay Alex. Dahil pagkatapos ng laban kay Rybakina, parang mas lalo siyang naging relevant sa buong WTA landscape. Sa totoo lang, hindi ordinaryong pagkatalo ang nangyari kay Alex laban kay Elena Rybakina sa Rome. Oo, straight sets ang resulta. Pero kung pinanood mo ang laban, malinaw na hindi yon simpleng domination lang mula sa world number 2. Maraming stretches na match na pinahirapan ni Alex si Rybakina sa rallies, movement, at timing exchanges. Kaya nga pagkatapos ng laban, mismong si Alex nagsabing masaya siya sa level ng tennis na ipinakita niya sa clay. At yun ang pinaka-importanteng parte rito. Hindi lang score ang tinitingnan ng WTA insiders. Ang mas tinitingnan nila ay presence. Kaya mo bang magmukhang belong sa stage? Kaya mo bang magmukhang hindi intimidated laban sa elite? At sa Rome, yun ang napatunayan ni Alex. Hindi aksidente na pagkatapos ng match, biglang dumami ang engagement sa pangalan niya online. Tennis fans from different countries started discussing her upside. May mga nagsasabing isa siya sa pinaka-interesting young players ngayon dahil kakaiba ang combination niya ng athleticism, lefty angles, at fearless mentality. Hindi siya mukhang player na basta sasali lang sa tournament para maka-experience. Mukha siyang player na gustong manalo laban sa kahit sino. Mas lumalim pa ito dahil ang kalaban niya ay si Elena Rybakina, isang player na hindi lang basta top 10. Isa itong established Grand Slam champion at isa sa pinaka-respetadong hitters sa WTA Tour ngayon. At ayon sa reports, nakuha pa ni Rybakina ang tour-leading win total ngayong season matapos talunin si Alex sa Rome. Kaya para kay Alex, hindi ito simpleng loss. Ito ay exposure sa pinakamataas na level ng women's tennis. At mas importante, hindi siya nagmukhang outclassed. Dito nagsimulang mag-shift ang narrative. Dati kapag pinag-usapan si Alex, madalas may kasamang future potential. Pero ngayon, mas maraming observers ang nagsasabing baka hindi na future lang ito. Baka nagsisimula ng mangyari ngayon. At malaking factor dito ang consistency ng kanyang rise nitong 2026 season. Quarterfinals sa Dubai, deep runs sa Indian Wells, competitive performances sa clay, career high rankings. Lahat ng ito parang unti-unting bumubuo ng bagong identity para kay Alex sa international stage. Kaya nung matapos ang laban sa Rome, parang may invisible announcement na nangyari sa buong WTA community. Hindi na pwedeng balewalain si Alex. At yon ang pinakamalaking panalo sa lahat. At habang lumalaki ang pangalan ni Alex sa Rome, mas lalong naging obvious na hindi na lang ito simpleng Filipino pride story. Unti-unti na siyang pumapasok sa mas delikadong territory. Yung phase kung saan ina-analyze ka na talaga bilang legitimate threat sa WTA Tour. At yon ang malaking pagbabago pagkatapos ng Rybakina match. Kasi noong mga nakaraang buwan, maraming observers ang nagsasabing baka hot streak lang ang pag-angat ni Alex. Pero habang tumatagal ang 2026 season, mas mahirap ng tawaging coincidence ang lahat. Hindi mo basta maaabot ang deep runs sa malalaking tournaments kung wala kang tunay na world-class tools. At sa Rome, lalong nakita iyon ng international audience. Ang nakakatakot pa rito? Hindi pa raw fully developed ang laro ni Alex. Maraming analysts ang nagsasabing isa sa biggest upside niya ay ang edad niya. 20 years old pa lang siya.
Pero kayanan niyang makipag-rally sa mga established elite players. Left-handed pa siya. Isang bagay na historically nagbibigay ng problema sa maraming top players dahil sa unusual spin at angles. Dagdag pa roon ang kanyang fearless mentality na parang walang takot kahit world number 2 pa ang nasa kabilang side ng net. At dito naging mas explosive ang reaction ng fans online. Pagkatapos ng Rome match, maraming tennis communities ang nagsimulang magtanong. Hanggang saan kaya abot si Alex kapag mas lumakas pa serve niya? Dahil kahit critics niya aminadong malaking improvement area pa ang serbisyo niya, competitive na agad siya laban sa pinakamabibigat na hitters sa tour. Ibig sabihin nito, hindi pa final form ang nakikita ng mundo ngayon. At kapag iyon ang realization ng mga tao tungkol sa isang rising player, doon nagsisimulang sumabog ang popularity trajectory. Hindi na kasi puro Filipino fans lang ang sumusubaybay kay Alex. May European followers na siya. May American tennis podcasts nang bumabanggit sa pangalan niya. May mga international pages nang gumagawa ng highlight compilations niya. Unti-unting lumalawak ang market niya sa global tennis audience. At napakalaking bagay niyan sa modern tennis. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang rankings ang nagpapalaki sa isang player. Narrative rin, star aura rin, crowd connection rin. At sa ngayon, iyon ang mabilis na nabubuo kay Alex. Parang nararamdaman ng tennis world na may bagong personality na paparating sa sport. Isang player na hindi lang marunong manalo, kundi marunong ding magdala ng excitement tuwing nasa court. At ang pinakadelikado rito para sa WTA. Habang tumataas ang popularity ni Alex, kasabay ding tumataas ang confidence niya. Kapag nangyari iyon sa isang batang player na aggressive, fearless at gustong patunayan ng sarili, biglang pwedeng bumilis ang timeline ng superstardom. Kaya pagkatapos ng Rome, parang hindi pagkatalo ang pinag-uusapan ng marami. Ang pinag-uusapan nila ngayon ay kung gaano kalapit si Alex sa pagiging isa sa pinakamalalaking pangalan sa women's tennis. Sa Rome, may isang bagay na malinaw na nangyari. Nagbago ang tingin ng mundo kay Alex. Hindi na siya basta promising junior champion o inspiring underdog mula sa Pilipinas. Ang tingin na ngayon sa kanya ng maraming tennis fans at analysts, isang tunay na racing force sa WTA Tour. At ang pinakamalaking dahilan kung bakit lalong nakakabigla ang trajectory niya, hindi pa siya tapos mag-improve. Habang ang ibang batang players, hirap pa makahanap ng identity sa professional level, si Alex parang mas lalong lumalakas habang tumitindi ang spotlight. Hindi siya umatras laban sa mga elite. Hindi siya natakot sa malaking stage. Sa halip, mas lalo siyang naging visible pagkatapos ng pinakamabigat niyang laban. Kaya ngayon, parang may bagong tanong na umiikot sa tennis world. Hindi na kaya bang sumabay ni Alex? Ang bagong tanong ngayon, sino ang susunod na mabibigla sa pag-angat niya?